At sa ibang balita, hindi po pumasa sa mga kongresista ang impeachment complaint laban kay Pangulong Duterte. Kulang daw kasi ito sa laman o insufficient in substance. Hindi pa naman daw tuluyang ibinabasura ang reklamo at may pag-asa pang buhay nito muli. Pero dahil hawak ng administrasyon ang Kamara, posible pa ba ito? Yan po ang tinutukan ni Ian Cruz. We would now like all members who are in favor of the motion to please rise. Sa botong 42-0, binaril ng mga kaalyado ni Pangulong Duterte sa Committee on Justice ng Kamara ang sufficiency in substance ng inihaing impeachment complaint ni Magdalo Representative Gary Alejano laban kay Pangulong Duterte. Ang nilalaman ng reklamo ni Alejano ang madugong giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte, ang umunay pagkakasangkot ng Pangulo sa Davao Death Squad, ang ghost employees umano sa Davao noong alkalde pa ang Pangulo, ang hindi maipaliwanag na yaman umano ni Duterte at ang posisyon ng Pangulo sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea at soberenya sa Benham Rice. Sa mga puntong ito, kinisa ni House Majority Leader Rodolfo Pariñas si Alejano ano raw ang personal niyang nalalaman sa mga ipinupukol niyang reklamo sa Pangulo. Please proceed. Very clearly, Mr. Chair, may I you answer? do not have personal knowledge of the killing of 1,425 in Davao when Rodrigo Duterte was mayor. I have no personal knowledge of Thank the you. witness, but I have personal knowledge as a complainant based on the records of the witnesses. By the form alone, he is already saying that these are not true and correct of his own personal knowledge. But he heard, clearly, sinasabi nga nyo, hearsay ito mo eh. Dahil ang nagsasabi po nito ay si Las Cañas at si Matubato, not you. Is that correct? Mr. Chair, I confirm that I am not the witness. I confirm that in my own personal knowledge based on the testimonies. You are testifying on what Matubato and Las Cañas said, which is not allowed kasi hindi ko kayo lawyer eh. Kami ho, kung susunod kami sa inyo, dadalhin namin to sa Senado, nagmukhang gago kami doon. Nabantaan tuloy ng ethics complaint at reklamong perjury ni Pariñas si Alejano. Sabi ni Alejano, nakahanda siya kung sampahan siya ng ethics complaint. Ang laban daw kasi nila, mapanagot ang Pangulo lalo na para matulungan ang biktima ng extrajudicial killings. Nandito ako hindi dahil sa kanila. Nandito ako dahil hinalala ko ng taong bayan. At ginagawa ko yung mandato ko at hindi ako tatahimik. Ngayon, kung filean po nila ako sa Ethics Committee, then karapatan ho nila, i-file ho nila. No? I am not challenging them, but if they feel na meron akong kaso sa Ethics Committee, then do it. Pumasa naman sa sufficiency in form ang impeachment complaint sa botong 41. Isa naman ang tumutol. Pero kailangan ding maging sufficient in substance ito para makausad. Matapos ideklarang insufficient in substance, gagawa pa raw ng report ang Committee on Justice na siya nilang ipapasa sa plenaryo. Hindi pa naman daw tuluyang patay ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Maari pa raw itong mabuhay kung susuportahan ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara. Pero makukuha nga ba ito gayong hawak ng administrasyon ang supermajority ngayon sa Kamara? Si Alejano naghahanda na raw ng susunod na hakbang. Nakita naman natin ang nangyari. Actually, the ICC can proceed. But with what happened right now, pinapag-isipan ko ho at i-discuss ko sa grupo, nasasama na ho kaming magreklamo sa ICC. Sinabi naman ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na lagi na raw niyang sinasabing hindi makaka-first base ang impeachment complaint dahil puro hindi totoo at hearsay ang basihan na layong sirain ang reputasyon ng Pangulo. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.